To give us the Word of God, let's welcome our Assistant Church Pastor, Pastora Christine Kyra Oliva. Sige nga po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on, you can do better than that. Is God good? Mabuti po ba ang Diyos? No, napakaganda po ng ating nilalakaran ngayon sa church. We're in our third week of this month. Anong buwan na po ngayon? Parang ang lata po ninyo Ito po ang season kung saan dapat mas masaya ang mga Kristiyano kasi binubuhos ng Diyos sa mga pagpapala ngayon sa mga naglilingkod. Amen po ba? So ayoko po magpakatagal. I will just lead everyone to a prayer. Pwede po bang ma-invite ang bawat isang yumukot pumikit? Let us dwell in the presence of the Lord in this place. Lord, we worship you. We honor you. We glorify you. We come to you humbly, Lord. Let us sing this song. Because of who you are, I give you glory. Let this song minister to us this morning. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Dilat po tayo saglit. Alam niyo po, this song is my Rema song for this week. Napakadami pong mabuting bagay na ginagawa ang Diyos. Can you agree with that? Marami rin pong panindistract ang kaaway. Marami rin paninira ang kaaway. Marami rin panloloko ang kaaway. Pero sa lahat ng ito, mananaig pa rin na mabuti ang Diyos. Amen po ba? Itong awit na to, inawit to ng isang lumang worship leader. And when I heard this song, sabi ko, dahil sa kanya, aawit ako. Dahil sa kanya, magbibigay ako ng kaluwalhatian. Dahil sa kanya, bibigay ko ang todo ko. So this morning po, I will start with the prayer. And this song, let this, alam niyo po, maging prayer ng ating puso. I know some of you do not know this song, pero pakinggan lang po natin hanggang sa manood sa kaibuturan ng ating puso't kaluluwa. Okay lang po ba yon? Just listen to the beauty of the words from this song. Awitin po natin. Because of who you are, I give you glory. Dahil sa Diyos. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Ulitin po natin. Because of who you are. Let us bow our heads. Because of who you are, I give out of our belly, out of our soul. Because let us minister to the Lord. I give you praise. Because of who you are. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Let us all declare, Jehovah Jireh, my provider. My provider, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi. Let us all declare, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi. Lord, you reign in
our prayer. May we worship you in truth, in spirit. Hayaan mo, Panginoon, makilala ka namin ng gusto ngayong umaga. Let your words, miracles, and wonders manifest in this place. Let the four corners of this church, Lord, be filled with your presence. Be filled with your miracles. Be filled with your revelation. Be with us. And Lord, as your servant, itago niyo lamang po ako sa kaluwalhatian ng inyong trono. Let your words be revealed. Use me as your vessel, Lord. Apart from you, I am nothing. Apart from you, I can do nothing. So be with us. And may your words come to life in us. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas pong palakpak sa Diyos na buhay. Come on! Ayan. I always start with a prayer and we always end with a prayer. Amen po ba? Because that is what life is all about sa mga Kristiyano. Ang buhay natin dapat umiikot sa paglilinang ng ating buhay Kristiyano. So, tayo po ay nasa pangatlong linggo na ng ating theme. Ang ating pong theme ay Arise and Build, Gospel Transformed Society. Napakaganda po ng theme natin. We are in the presence of, not just of the living God, but the living Word of God. Amen po ba? Napakaganda na binibigyan tayo ng pagkakataong makilala ang Diyos, hindi lang sa karanasan, pero sa Bibliyang kaparaanan. Amen po ba? Ang tanong ko lang ngayong umaga, do we still believe that today, God is still in the business of transforming our lives? Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Hindi natapos ang Diyos nung nakilala natin siya bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas. Pwede po bang makisuyo, pakipatay na lang electric fan? Salamat po. No? Hindi po natapos doon ang Diyos eh. Na nung araw na nakilala mo siya, nandun na yon, tapos na yun. Hindi. God is still in the business of transforming, making our lives better. Lalo na po sa syudad na meron tayo. Hindi pwedeng sa'yo lang. Dapat sa maramihan. Dahil ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, hindi pang maliitan lang. Amen po ba? Tagal ko na pong hindi nakapagturo sa second service, kaya medyo naninibago ako. Kasi nito mga nakaraang buwan, ay medyo naabala po ako sa pag-aaral. Ako po ay ngayon nagmamasteral for the glory of God. So, sabi ko, medyo naninibago ako, paano ako tatayo ulit. Ako po yung pinakiusapan ng aking mahal na mami na mag-first and second po sana. But because of napakarami pong kailangan tapusin, sabi ko, nakiusap po ako hanggang second lang muna po dahil may mga extension naman po tayo. And for the glory of God, nakakatuwa po dahil sa ating pong mga churches ngayon, tayo po ay nasa season of revival. Talo ka pag napag-iwanan ka. Talo ka kapag hinayaan mong manaig ang sama ng loob, manaig ang negatibong mga kaisipan, hindi ka makakasabay sa nangyayari ngayon sa simbahan. Kaya sabi mo sa katabi mo, sumabay ka. Diba? Dapat sumasabay tayo. Dahil po ang hangarin, kaisipan at pangarap ng Diyos, hindi natin kayang pagkasyahin sa isip natin. Kailangan nating lumublob. At kung ganoon din po, hindi natin kayang limitahan ang kayang saklawan ng kapangyarihan ng Diyos na makapagpabago. Amen po ba? Nalilimitahan tayo, naliliitan tayo sa salita ng Diyos eh. Where in fact, sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita at mensahe, maraming buhay ang nalalapit sa kanya at nalalayo sa impyerno. Sabi mo sa katabi mo, saan ka papalapit? Diba? Kaya dapat lagi ka nagbabasa ng Word of God. Napakaganda po ngayon ng devotional tracker natin. Sabi ko nga nung isang araw sa kapatid ko po kay Kat, kasi kami po CPC gumawa niyan, ako po naghanap ng magiging devotional tracker natin. Sabi ko, Kat, kaya ng mga workers sa isang araw, 8 chapters a day. Di ba? Nung first day natin sa Psalms 1 to 8 agad. Baka nalulula sila. But you don't need to be fast-paced. Minsan kailangan mo magbagal para manamnam mo yung salita ng Diyos. Hindi mo kailangan, ay nako, kailangan kong habulin to ng habulin. Hindi. Minsan kailangan mong bagalan para mas gusto mong matikman yung flavor ng salita ng Diyos. Because God's Word has flavor. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon na ang salita ng Diyos may lasa, may flavor? Minsan mapait, minsan matamis, minsan maasim. Bakit? Kasi nilikha ng Diyos ang salita niya na buhay, nabubuhay sa atin nanunood. Amen po ba? We believe that God has spoken in history and that by inspiration, the Bible is the authoritative deposit of that word of all time. Ang Diyos po, bago pa siya pumunta sa New Testament at bago pa siya makarating sa muling pagbabalik niya sa rapture of the church, nag-deposit na ang Diyos sa buhay ng bawat isa.
Di ba sino dito may mga bank accounts? Ay, ayoko po itaas kasi baka mautangan. Ay, baka mahuli ako ng mister ko, may ipon ako. Di ba? Nakakatawa yung iba, nagtataguan ng mga bangko di ba? Yung pag may bank account ka, kailangan may deposit ka dyan. May maintaining balance, tama? May bangko na dapat ang maintaining balance 5,000. May bangko naman kahit 100 lang, may maintain ng balance. Di ba? Pero may deposit, hindi pwedeng walang laman ng bangko mo. Naku, pastora, wala pong laman ng bangko ngayon. Zero balance. Bakit? Kasi po sweldo po yun Pero kapag savings yan, kailangan may laman yan. Tama? Ganon din ang Diyos. Sa buhay ng bawat isa, may dineposito siya sa atin. And no other than the Word of God. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mayaman ako. Why? 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 18, sabi dito, ni Apostol Pablo, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good word. Kaya alam po ninyo, hindi natin kaaway ang Diyos. Amen po ba? Yung iba ang tingin sa Diyos kaaway kasi mapait ang salita niya Hindi po kontrabida ang Lord. Sadyang ang kanyang mga salita ay nilikha hindi lang para aluin at pagpalain ng tao, pero para tayo tapikin, itama at pakapinuhin. Amen po ba? Alam niyo po ang rason kung bakit perpekto, sigurado, tama, puro, malinis, matatag at matuwid ang Biblia, ay dahil ganun ang Diyos. Kapag binagbabaliktad-baliktad mo mula Genesis hanggang Revelations, makikita mo yung mga bagay na yon. At ang mga pahayag po ng Diyos, nagpapakita, sumasalamin, at sumasang-ayon sa karakter at kalikasan ng Diyos. Why? Ang rason kung bakit nabubuhay ang tao, nabubuhayan, tumatalino, rumurunong, nagiging maligaya, sa kanyang salita, ay dahil tinutuon tayo nito sa kayang i-accomplish ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo alam anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong ipakita sa tao, hindi, mabuti ang Diyos. Anong pinanghahawakan mo? Ngayon po, nabubuhay tayo sa society kung saan kailangan lagi kang may ebidensya. Pag wala kang ebidensya, talo ka. Di ba? Tignan nyo sa Facebook. Kapag may kailangan itag si Tulfo, ang saksi, ang GMA News, si Jessica So, kailangan may screenshot ka. Kasi pag wala, hindi ka papansinin. We are living in an evidence-based society. Kailangan may pruweba ka. At ganun din sa pagharap natin sa Diyos. Kailangan may pruweba ang Diyos sa'yo kung karapat-dapat kang koronahan. Di ba? Kamakailan lang nag-Miss Universe Philippines. Napakalaking issue. Bakit hindi si Baguio at si Bohol ang nanalo? At bakit si Miss Makati? Ba't hindi si Pampanga? Ang galing, ang substantial nilang sumagot. May pruweba. Di ba? Pinakikinggan din minsan ang sinasabi ng tao. Kaya po nakamamanghang isipin na anumang bagay na binigay ng Diyos sa atin, hindi niya lang kinuha sa sinuman. Kunyari ganito. Kunyari si Ate Des, sabi ng Diyos sa'yo, o sige, bibigyan kita ng pagpapala, kukunin ko kay Sister Lot. Hindi ganon. Binigay ng Diyos ang wisdom, ang buhay, kaligayahan, mga regalo sa labas na mayroon siya, sa kakayanan na mayroon siya. Binigyan niya ang kanyang sarili para sa atin at lahat ng mayroon tayo, masusumpungan natin sa Kanya. Hindi mo yan mahanap sa sino man. Sa Diyos lang. Kaya nga sabi po dito, it is the Word of God that points us to the God of the Word, who then completely satisfies our soul with Himself. Kaya profitable ang magsalita at mabuhay sa salita ng Diyos. Why? Kasi pinopoint out nito, ang lumikha, ang huminga, ang nagsalita nito. Walang iba kundi ang Diyos at dakilang Diyos na buhay. This morning po, I believe God's work is still at work in us. Amen po ba? Na may tinatrabaho pa rin ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi pa tapos ang pagtatrabaho ng Diyos. Amen po ba? Hindi pa siya tapos. Sabi mo sa katabi mo, God's not done with you. Ba? Baka naartihan kayo sa English, sabi mo, hindi pa siya tapos. Kaya wag mong tapusin basta-basta yan. Di ba? Our sermon topic this morning is, pinamagatan ko pong, a living work in progress. Sabi nyo nga, work in progress. Naalala ko po tuloy isang kwento, magsisimula ako sa isang kwento. Meron pong isang lalaki na nagpa-check up sa isang doktor. Itong lalaki na to ay may asawa na. Nagpa-check up po siya. Matapos ng maraming lab tests, maraming consultation,
Kinausap po siya nito at sabi sa kanya, "Naku sir, you are in a very terrible shape," sabi ng doktor. "Napakasama ng estado mo ngayon. Kailangan mong baguhin ang lifestyle mo." Ganyan ang mga doktor di ba? Bago ka bigyan ng pag-asa, kailangan magbago ka muna. Siyempre, bibigyan ka niya ng pag-asa kung gagawa ka, magtatrabaho ka. Sabi ng doktor, kailangan mong baguhin ang lifestyle mo. Masyado kang sub-sub sa pagtatrabaho. Una, ganito. Sabihin mo sa asawa mo, magluto ng mga healthy and nutritious meals para umayos sa pangangatawan mo. Pangalawa, huwag mong abusuhin ang katawan mo na para ka nagtatrabahong kabayo. Diba yung mga kabayo, pag nagtrabaho, sub-sub yan Kulang na lang, ilang tao sumakay dyan. Kabayo, ganun sabi niya. Tsaka ito, sabihin mo sa asawa mo, kailangan mo magkaroon ng healthy budgeting. Mag-budget kayo ng maayos. Kasi kung di kayo magbabudget, lagi kang kakayod ng kakayod, matugunan yung mga kagustuhan nyo. Sabihin mo rin sa kanya, napakapalad nyo nung asawang mister. Ang ganda ng mga sinabi ng doktor, Yung mga mister na yan, gusto-gusto nyo naririnig yan. Sabi niya, sabihin mo rin sa asawa mo, siya munang bahala sa mga anak mo para makapagpahinga ka naman ng kakaunti, makapag-relax ka. Kasi kung hindi mo gagawin lahat ng sinabi ko, in just a matter of 1 month, maaga kang mauuwi sa langit. Nangiti yung mga mister, di ba? Sarap nung bumayad ka ng advice, ang nakalagay sa reseta mo, magpahinga ka, ilayo mo ang asawa mo. Naku, ganun ang sabi ng doktor. Sabi nung asawang lalaki, natakot siya. Kaya sabi niya sa doktor, "Dok, baka pwedeng sa'yo manggaling yan kasi baka hindi maniwala yung misis ko. Baka pwedeng tawagan mo, Dok, at ikaw ang magbigay ng mga instruction." Pumayag yung doktor. Kaya umuwi pong payapa yung asawang lalaki. Iniisip niya, maunawaan siya ng misis niya. Pag uwi po niya, pagkatok pa lang ng pinto, dali-daling tumakbo yung asawang babae. Talagang pagbukas ng pinto, pagkahigpit-higpit ng yakap ng babae. Sabi niya, nakausap ko yung doktor mo. Bago pa tumuloy sa pagsalita yung babae, umiyak na ng pagkalakas-lakas, sumagulgol, pumayayaw. Sabi nung asawa na lalaki, "Bakit? Anong sabi sa'yo?" "Kawawa ka naman. 1 buwan na lang ang buhay mo." Matalino po kayo na gets nyo. Tama, di ba? Nakakatawang pakinggan, but that seems to be a reality for some of us. Some of us refuse to listen and apply change. Sabi ng doktor, pwedeng humaba buhay mo kung babaguhin ng asawa mo yung pinagagagawa nyo, yung lifestyle mo. Ayaw baguhin ng asawa. Sabi, mamatay ka na lang 1 buwan. Anyway, we refuse to be in the process of transformation. So, totoo lang po, alam nating lahat, gusto nating magbago. Pero sabi nga ni Andrew hindi natin magawa. Diba? Gusto mong magbago pero hindi mo magawa. Why? Dahil nahihirapan ka. Dahil marami kang dahilan. Inaayawan mo na lang. And no matter what or where life brings us, we are all chasing after a better transformed life. At ang mundo po ngayon patuloy na lumilikha ng iba't ibang kaparaanan para magbigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Imagine nyo po, sa TikTok ngayon, nag-aaway ang mga social media influencer kung anong mas magandang beauty product. Di ba? Iyoko na pangalanan yung 2 babae. Nag-aaway sa social media, sa TikTok. Di, mas maganda to. Anong pruweba nila? Para sila makinis, para sila maganda. Why? Bakit tinatangkilik ng tao? Kasi nakapagpabago ng buhay. Yung dating maitim, napaputi. Anumang bahagi ng katawan yan? Yung imposibleng mapaputi, napaputi. Di ba? Yung dating pango, napatangos. Kaya tinatangkilik. May isang social media influencer nagpa-raffle, rhinoplasty. Tinatangkilik ng tao. Bakit? Because they want change. But they don't want process. Gusto nila bigla ang pagbabago. Kaya po nga tayo, pag nadadaan sa mga construction site, makikita natin, di ba? Sino itong mga nadaan sa mga construction site? Di ba nadadaan tayo? May mga signage na nakalagay doon. Soon to rise, a work in progress. Di ba? Kunyari, papatayo yung Tita Marifel. Pag dadaan ako doon, a work in progress. Kikiligin ka, bakit? Because we see that there's hope of completion while in the process of transformation. Binabago para makumpleto. Binabago para matama. Binabago para maayos. Binabago para mahusto. At ikaw yun. Amen po ba? Ngayong araw po naniniwala ako kung may spiritual construction site ang Diyos, yun na yung buhay ng bawat isa.
na tayong lahat, kapag humarap sa Diyos ngayon, ang nakasukbit sa ating signage, we are a work in progress. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi natapos ang Diyos sa krus ng Kalbaryo na nakatanggap ka na ng salita niya, sige, okay na, ligtas ka na. No, we are not just saved by one-time event. Every day we work it out. May mga bahagi po ng buhay natin hindi pa sementado. May mga bahagi ng buhay natin hindi pa kumpleto. May mga bahagi ng buhay natin hindi pa tapos. May mga bahagi ng buhay natin hindi pa fully developed. At kasama sa drawing at plano ng banal na spirito, para sa atin ang ma-execute ang plano ng Diyos. Amen po ba? Sabi po ni Mr. Charles Stanley, what does God see when He looks at your life? He sees far more than you see. We see ourselves as an unfinished product. We see ourselves, for example, if it were a portrait as being unfinished. When God looks at you, He not only sees you as you are, but beyond that. He sees what you can be and what you will be. A person of worth and great promise. May trend po sa social media ngayon. May mga social media influencers kung saan mga artist po sila na nag-share sila ng mga work in progress nila. Yung iba kinukuha na nila yung canvas nila na may isang strike lang na kakaunting paint color. Yung iba naman, binivideohan nilang sarili nilang gumagawa ng pot of clay, yung pottery. And no matter what kind of art they create, all of these things are looking forward to see a beauty along the way. Amen po ba? Lahat tinitingnan ng Diyos at tinitingnan mo sarili mo, bahalang araw gaganda din ang buhay ko. Ang gabi-gabi tinatanong ako ng kapatid ko, ate maganda ba ako? Hindi ko sinasagot, aakyat siya sa second floor, mami maganda ba ako? Siyempre sagutin ng nanay ko, maganda ka. Gabi-gabi po yan, walang mintis. Ate maganda ba ako? Habang nag-cleansing siya, ang dami niya pinapahid sa mukha niya, ate maganda ba ako? Why? We want to see progress. Gusto natin everyday may pagbabago sa atin. Bakit po? Naniniwala ang karamihan na ang paghanga ay hindi lang nireserba sa kakumpletuhan, pero ginawa din para sa pagsisimula. Hahanga ka, hindi lang kumpleto. Humahanga ka kasi nagsisimula. Amen po ba? Ganun po tayo tinitingnan ng Diyos ngayon. Maganda, mabuti, kamahal-mahal. Kahit na sino ka pa sa nakaraan o sa kasalukuyan, hindi dahil proud ang Diyos sa'yo na nagbabago ka o dahil mukha ka ng kumpleto. Yun ay dahil nakita at tinitignan ng Diyos ang bawat nilikha niya na kamahal-mahal bago pa ito maging handa o karapat-dapat. Amen po ba? Ganun ang pagtingin ng Diyos eh. In Christ, we are forgiven, we are saved, salvation is ours as we live in Christ. Ang Diyos po ay sumaatin para linisin ang anumang dungis sa ating mga buhay. Tinubos niya tayo sa ating mga pagkakasala. We know this message para baguhin ang ating baguhin ang ating buhay, baguhin ang ating pagkatao. Pero hindi po doon natapos. Araw-araw po ng ating buhay, patuloy po siya sa pagsasaayos sa atin. We are at a work in a progress. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong nilalang. Ala ko may isang politiko, bagong umaga, bagong mukha. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang bagong mukha? O lumang mukha, pero bagong umaga? Dapat bagong mukha, bagong umaga. Bakit? Because great is His love for us. It is new every morning. He bestowed new grace, new hope. Diba, new strength to us each day. Maaring marami po tayong pagkukulang at pagkakamali. Laging nandyan yan eh. Mga pagkukulang at pagkakamali. Pero habang laging nandyan yan, laging nandyan din ang tulong ng Diyos para ayusin, baguhin ang ating mga pagkakamali. Amen po ba? Actually, ang salvation po ng tao, it may be viewed in 3 different tenses. May 3 bahagdan ng ating kaligtasan. Number 1 is justification. It is the past tense. May 3 tenses, past, present, future. Inaral natin yan sa school. The past tense is justification. Pag sinabing justification, ito po yung makatuwirang pagtayo ng isang tao sa harapan ng Diyos nang masumpungan niya ang presensya ng Diyos. Sino dito naranasan niya na ang Diyos? Lahat tayo. Kapag hindi mo pa naranasan ng Diyos, nasaan ka? Sino ka? So we experience God. We have learned salvation. We have experienced salvation. So the past tense is justification. Sabi sa Acts chapter 13, verses 38 to 39, brothers, understand that we are telling you, you can have forgiveness of your sins through this Jesus. The law of Moses could not free you from your sins, but you can be made right with God if you believe in Jesus. This is the first stage. Ang unang hakbang sa ating kaligtasan, justification.
Pero wala ka na doon. Nasa pangalawa ka na. And that is sanctification. Sabi mo nga, sanctification. Ito po yung present tense. Nandito tayo ngayon. Hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Hesus para i-rapture ang church, nasa sanctification stage ka. It is the work of God. Ito po yung trabaho ng Diyos. Babalikan natin sa Bible, inutusan ni Joshua ang Old Testament, sanctify yourselves, for tomorrow, God will do great miracles in you. Sinabi yun. Pero, it is not a work of man. It is a work of God. You do your part, but God will do the rest. Susunod ka, magpapasakop ka, magpapahinahod ka, magpapakumbaba ka, pero ang Diyos ang magsasanctify sa'yo. Pangalawa, it is a lifetime process. Habang buhay po yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka mapagod. Sa kabila sabi mo, Diyos nga di napapagod eh. Di ba? Paulit-ulit tayo, tigas ng ulo ng tao. Pero ang Diyos po hindi napapagod. At ito pong sanctification, it will never be completed in this stage of life. Ang totoong graduation sa langit. Wala po dito. At ginagamit niya po ang maraming bagay, maging mabuti ang at masama, para ayusin at mangyari po ito. Ang sanctification po, it is a glowing, growing, wonderful process. Actually po, marami pong nami-misunderstood ang word na sanctification. Pero sanctification happens when transformation takes place. Let me repeat that. Sanctification happens when transformation takes place. So ngayon, baka nga wala ka pa sanctification kasi hindi ka pa nagbabago. Hindi ka pa nagpapabago. The present tense is sanctification. And the moment anyone believes, God begins His sanctifying work in his life. Sabi po ni Mr. Oswald Chambers, ito binasa natin last year, yung Outmost for His Highest. Sanctification is the appearing of the characteristics, the perfection of the Lord Jesus in terms of your human personality. At pangatlong bahagdan, ito, favorite natin, pero hindi mangyayari dito totoo, sa langit, glorification. It is the future tense. Of course, ito po yung completion ng transformation ng isang tao. So kung ikaw, completely transformed na, naku, malapit na ang glorification mo. Pero I hope and I pray, sabay-sabay tayo i-glorify ng Diyos sa rapture of the church. Amen po ba? It is when we stand in the presence of Christ. Future tense po ito. Sabi sa Romans chapter 8, verse 30, and those God has planned for, He has also appointed to be saved. Those He has appointed, He has made right with Himself. To those He has made right with Himself, He has given glory. Alam niyo po, ang Diyos, hindi siya nanghihinayang magbigay ng oras at panahon at maglaan na retokihin ang bawat buhay natin at bawat aspeto ng buhay natin. Ang Diyos nagre-retoke yan eh. Hindi siya basta-basta nagtatapon. Kasi ang Diyos, bukod sa He is a righteous and just God, He is a gracious God. Mahabagin ang Diyos. Bago niya itapon ang isang buhay, actually hindi nagtatapon ng buhay ang Diyos. Lagi siyang may habag sa kaluluwa. So ang specialty niya, magretoke ng bawat aspeto ng buhay. Hindi naman sirang-sira buhay mo. May aspeto ng buhay mo sira. And no matter what or who we are today or what kind of life we have lived in the past, walang may ibang kayang magbago ng buhay natin, kundi ang Panginoong Hesus. Amen po ba? At nagsisimula lang po ito sa tuwing nakasusumpungan Diyos ng isang mananampalataya na willing magpasakop sa kalooban niya, willing makinig sa mga salita niya, at sumunod sa kaparaanan niya. As we have learned, obedience is emergency. Ang pagsunod po ngayon, it is an urgent matter. Hindi ito pang pamamamaya, hindi ito pang pabukas, hindi ito pang manya na habit. Dapat ngayon na po ito. Di ba? Doon po siya nagsisimulang kumilos sa buhay ng tao kapag tayo'y sumunod. That's when remarkable things happen in one's life. Kaya po ngayong umaga, 4 na bagay lang iiwan ko. Introduction pa lang yon. How can we live a life of progress and transformation? Bibilisan ko na lang po. Number 1, simple lang po ang ating points. Number 1, have faith in the Savior. Sabi niyo nga, have faith in the Savior. Manampalataya. Sabi po sa Philippians chapter 1, verse 6, favorite natin to. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Gandang basahin. Until the day of Christ Jesus. Most of us, we dearly love this verse. Napaka-paborito ng mga Kristiyano yan. Napakarami po sa atin, nagiging meditation natin to, kino-quote natin. Actually, my mother, my pastor, our pastor, favorite niya po ito. Philippians chapter 1, verse 6. She always declares it whenever may birthday, whenever na merong magpapapray.
Lagi niyang dinedeclare yung Philippians chapter 1 verse 6. So, I became curious about what's the context behind this Philippians chapter 1 verse 6. Mas nagiging maingat tayo ngayong mag-aral. Kasi nag-aaral tayo ngayon paano aralin ang salita ng Diyos, di ba? So, nakamamangha po, mas lalo akong na-in-love sa mensahe ng Diyos dahil yung hiwaga ng Philippians chapter 1 verse 6. We can note 3 things from this famous verse. Number 1, sabi dito, first, wala po dyan sa PowerPoint. Ito ay mga pointers lang na nahugot ko po nung inaaral ko yung verse na to. Ang Diyos po ang nag-initiative or nag-initiate na simulan ng trabaho sa atin. It is God who takes initiative to start His work in us. Ang Diyos po ang nag-initiate. Ang Diyos ang nag-first move. Siya po yung binabanggit ni Apostol Pablo dito na nagsimula ng mabuting bagay. Ang tanong, ano yung mabuti at magandang bagay na sinimulan ng Diyos? Bago pa po ang lahat ng natatamasa natin ngayon sa kasulukuyan, nagsimula po ito sa kaligtasang mayroon tayo. Ang lundo ng lahat ng mabuti at magandang bagay, kaligtasan. Ang lundo ng mabuti at maluwalhati, glamoroso at mabubuting bagay na ginawa ng Diyos, niligtas ka niya. Magkabahay at lupa ka man, yumaman ka man, pagalingin man ang anak mo, lahat ng lundo nito, nailigtas ka ng Diyos. He is a God who redeems. Our God is a Redeemer God. Amen po ba? Bago pa po ang lahat, He has saved us. Wala pong iba sa silong ng langit ang nag-alay ng buhay para magdala ng kaligtasan. Panginoong Hesus lang. Walang nag-initiative. Kaya higit pong malinaw sa tao at sa ating lahat na ang salvation nagsimula sa Diyos. Hindi sa tao. O hindi, Pastora, tinanggap po ako ang Diyos eh. Doon nagsimula yun sa pagtanggap. Hindi. Kahit hindi mo patanggapin, may kaligtasan na. May kaligtasan para sa mga tatawag sa Kanya. Ang palad nga po natin, alam niyo bakit? Hindi po tayong humakbang papalapit sa Kanya. Ang Diyos ang humakbang papalapit sa atin. Tanungin niyo po ako bakit? Kasi wala namang magpa-first move sa atin eh. Dahil likas po tayo na pinanganak na tumatakbong palayo sa Diyos. And unless God took the initiative to find us, malamang sa malamang hanggang ngayon tumatakbo ka pa din. Ang buti ng Diyos kasi siya ang nag-first move. Kaya sa mga babae dyan, nasaktan kayo kasi hindi nag-first move yung mga gusto nyo. Buti na lang ang Diyos nag-first move sa'yo. Ate Anisha, hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on kay Tito Edgar. Sabi ni Tita Anisha, hindi mo ako first move. Sabi niya, nagkikinikilig sila doon. Di ba? Pero ang Diyos, He took the first step. Ang Diyos ang humakbang papalapit sa atin at hindi ikaw. Kaya malinaw sa atin na ang Diyos namatay para sa sanlibutan sa pamamagitan ng kaisa-isa niyang anak at siya ang nag-abot sa'yo, umabot sa'yo. Wala ni isa man po sa atin na kayang higitan, pantayan, ni palitan ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos. Pangalawa, it was Him who took responsibility. Hindi lang siya nag-initiate, pero siya ang umako ng responsibilidad na tapusin ang trabaho niya sa'yo. Hindi ikaw. O yung mga government employees, mga workers ngayon sa work field, lahat tayo may mga responsibilidad na babalikan bukas, Lunes sa ating mga trabaho. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin sa boss mo na, o boss, liba ko bukas, tapusin mo yan. Nako, wala pang Tuesday. You are fired. Why? We have the responsibility to finish our task, to complete it. Kapag hindi mo yan tinapos, kung hindi ka fired, nako, bawas sa sweldo mo yan. Pero sa Diyos, inako niya ang responsibilidad. Imagine niyo po sa unang katotohanan pa lang, ilalagak ko na yung pananampalataya ko sa Diyos. Bakit? Sa unang katotohanan pa lang, mapapalakas na yung pananampalataya kong ibigay sa Diyos. Ang pananampalataya ko. Why? Siya ang umabot sa akin, hindi ako. Sino ako para hindi abutin ng Diyos pa? Siya lumapit sa akin, siya ang humakbong inabot ang kaligtasan sa akin. How much more sa pangalawa, nakaka-comfort isipin na may mabuting gagawin at intensyong gawin ng Diyos at kukumpletuhin niya to para sa buhay ng bawat isa. Hindi nambibitin ng Diyos. Kinukumpleto niya up to the very smallest last detail ng buhay mo. Ibibigay niya yun. Ako po, saksi po ako sa maraming mabuting bagay na tinapos ng Diyos. Imagine niyo po, hanggang ngayon iniisip ko yun, tinetestify ko yun. And I am not ashamed of that testimony. Anak po ako ng barbero. Mukha po ba akong anak ng barbero? Hindi makita ng mga kaopisina kung anak ka ng barbero. Opo, anak din ako ng pastor. Alam nilang ang pagpapastor
walang sweldo. Hindi ito negosyo. Ang pagpapastor negosyo mo, kaluluwa. Magpatanggap, dalhin sa paanan ng Diyos. Pero nakatapos ako sa isang universidad, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Kung babalikan mo yung mga bagay at panahon na hindi ka pinabayaan ng Diyos, tatanawin mong Panginoon. Panginoon, ikaw ang may responsibilidad na buhayin ako. Ang responsibilidad ko maglingkod sa'yo. Walang kalugihan sa naglingkod. Nung isang araw po, umiiyak ang puso ko. Sabi ko, nakakatawa ang buhay ni Ann at ni Ate Krisha. Ate Ann, one of our KKB core. Ate Krisha, one of our KKB life group leaders na hindi tumigil amidst pandemic. Magna cum laude po sila. Palakpakan naman natin for the glory of God. Hindi po tumigil sa paglilingkod. And I am proud of them po as their youth pastor na, wow, dati sinisigawan ko lang itong mga to. Hindi, huwag ka magpapaalam. Sa church ka lang. Hindi nila maintindihan. Walang titigil. Magsasabi atin na papagod na po ako. Hindi, pagod lang yan. Pahinga ka. Huwag kang aalis ng church. Huwag kang titigil sa paglilingkod. Now, they have learned the value of serving God. Diba? Nakaka-comfort po na ang Diyos, responsibilidad niyang kumpletuhin ang trabaho niya sa atin. Alam niyo po, may mga tao sa buhay natin magaling lang sa umpisa. Diba? No? May mga magaling lang sa umpisa. Magluluto ng adobo, hanggang toyo lang, wala pang suka. Minsan, nanood po yung mami ko. Sobrang daming ginagawa niyan 2:00 na po kami magla-lunch. Napakadaming ginagawa. Ang hirap tapusin kapag maraming inaabala. Tama, maraming ginagawa. At tayo po mismo, hindi rin makakaila, hindi tayo consistent lagi sa paggawa ng mabuti. Di nga lang yun Maski pag-iisip natin, hindi consistent sa pag-iisip ng mabuti sa kapwa. Why? Hindi natin kayang panatilihin. Sa dami ng karungisan, kahinaan na mayroon tayo, kapos tayong abutin hanggang dulo. Yun ang totoo po. Ang tao, kapos abutin hanggang dulo. Kaya ang Diyos ang nag-abot ng lubid. Ang nag-abot at nagbigay ng daan para maabot mo ang dulo. Sa Diyos po, laman ng puso't isipan niya na makitang tayong lahat makarating sa pinakamainam na kalagayan. Intensyon po ng Diyos Ama sa kalangitan, makita ang kanyang mga anak na maging kawangis ng kanyang anak, Panginoong Hesus. Kaya po sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat panghinaan ng loob. May sapat po tayong pagkukuhanan ng matatag na pag-asa. Dahil ang Diyos na mayroon po tayo, kahit malayo pa ang lakbayin mo, malayo pa ang distansya ng kailangan mong habulin, it doesn't matter to Him. Distance doesn't matter to God. Why? Kung nasa gitna ka ngayon ng personal na labanan, personal na pagkabigo, pagkadapa, pagkasadlak, pagkatalo, gusto malaman ng Diyos sa'yo, hindi pa siya tapos sa'yo. At hindi siya titigil hanggat hindi siya tapos sa'yo. Amen po ba? Ganun ang Diyos. Hindi nagpapahinga ang Diyos. 24/7 is working it out. 24/7 is completing you. 24/7 is fulfilling His plans for you. Pangatlo, He guarantees the outcome of His work. Hindi lang siya nag-initiative na simulan. Hindi lang siya may responsibilidad na tapusin ang trabaho. Pero ginagarantiya niya yung resulta ng kanyang trabaho. Sino ito may mga negosyo? Di ba po, pag tayo nagnegosyo, may mga panahon na tayo nagtataya. At lahat ng pagtataya natin, hindi lahat, alam mo yung tansyado mo yung dulo. May mga pagtataya na, bahala na. Kung ano mangyari sa huli, sige, bigyan natin sa Lord. At hindi lang po yan, sa buhay natin, may mga pagtataya po tayo na hindi natin alam kung ano mangyayari sa huli. Pero sa Diyos po, hindi siya nakabatay sa tansyahan. Ang sukatan po ng Diyos para siguruhin po sa atin, ang resulta at dulo ng lahat ng mga ginagawa niya ay kakayanang tapusin at kumpletuhin anumang bagay na sinimulan niya. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, be careful, hold firmly to your faith, have courage, and be strong. Pangalawa po, keep your fellowship with the Savior. Fellowship. Sabi niyo nga po, fellowship. Ang fellowship po, ito po yung pinaka-importanting bagay na gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto po ng Panginoon, makita niya po tayong lumulublob at patuloy na nagpapakalalim sa pagnanais po nating makilala siya sa mas malalim at bibliyang kaparaanan. Kasi po may mga tao, kinikilala ang Diyos sa konteksto ng kanilang kaisipan. Pang-unawa lang. Hindi, ito ang Diyos bakit? Nakita ko sa Kanya Ito ang Diyos, bakit? Nasaksihan ko sa prayer revival, nasaksihan ko sa worship revival. Ba't ganyan lang sa'yo ang Diyos? Kasi wala lang, naisip ko lang, ganito ang Diyos. Hindi. You must know and know your Creator, how He was viewed and how He was appreciated and discussed and described according to the Bible. Dapat makilala mo ng gusto na ang Diyos, hindi lang ayon sa karanasan mo. Diyos din siya ng salita niya. Mas matibay na paghahawakan yun Patuloy
patuloy po dapat tayo sa pagnanais na magkaroon ng mataimtim na karanasan at oras sa Diyos. In fact po si Jesus, he set a very good example. Balikan natin sa Bible. Alam po ni Jesus yung importansya ng pagkakaroon ng personal at intim na panahon ng pananalangin. Tama? Imagine nyo, 33 years lang siya nabuhay. In 33 years, pwede namang binigay niya na lahat ng todo eh. Trabaho na lang, trabaho. Bakit? Pinadala ko dito para magtrabaho eh. Pwede hindi siya magpahinga, pwede hindi siya manalangin. But you know what? Ang dalas niyang umakyat ng bundok. Why? Because God knows how to slow pace His life just to spend time with His Father. Ang dalas niya pong umakyat ng bundok para manalangin. Kaya nga biblical yung ginagawa natin ngayon, umakyat ng bundok para manalangin. Di ba? Bakit? Si Jesus eh. Balikan natin sa Bible. Kung matatandaan natin, He invited or He asked 3 of His disciples to accompany Him to pray in Mount Olives. Anong ginawa ni Jesus doon? Nung madatnan niyang natutulog yung mga disipulo niya, nagalit siya. Bakit? Ang inaasahan niya, mananalangin sila. Ang sinasabi po dito ni Jesus, mahalaga sa kanyang bawat oras at segundo na nilalagi natin sa Diyos. Kamusta po ba ang ating personal na paglakad sa Diyos? Baka mamaya, maganda lang tayo sa panlabas. Tandaan niyo po ito, ang problema ng tao hindi panlabas. Problemang sa kalooban. Kaya ang solusyon, nasa panloob. Kung paano mo aayusin ang spiritual na buhay na mayroon ka. Mga kapatid, the more na nagmamature po tayo sa relasyon natin sa Diyos, the more na nagiging importante po sa atin ang pagkakaroon ng personal na oras sa Diyos. Isang senyalis po na palalim ang ating pagmamahal sa Panginoon. Paghigit po nating nilook forward ang pagkakaroon ng alone time kasama ang Diyos. Dahil po sa panahong ito, higit po natin na pagtatanto at matututunan ang direksyon po ng Diyos para sa atin. Jude chapter 1 verse 24, bibilisan ko na lang po. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Ang ganda po ng sinabi dito ni Jude. First, nakita po natin yung power ng Diyos. To Him who is able to keep you from falling. Ang Diyos po ang may kakayanang pigilan, ayusin ang buhay mo. Alam mo yun, pigilan kang mahulog. Sabi dito, pangalawa, yung purpose niya, nakita po natin, to present you before His glorious presence. Pangatlo po, nakita natin yung pangako niya. Nagsimula sa power. Pumangalawa po sa purpose. Pangatlo yung pangako niya, without fault and with great joy. Ang Diyos po ang nag-akda sa lahat ng kanyang tinawag para sa kaligtasan. At ang lahat po ng kanyang tinawag ay may kakayanan siyang i-preserve ito sa kabila ng kanilang mga kahinaan. Ang Diyos po ang mag-iingat sa kanyang mga anak. Hindi nyo napansin? May mga panahon pwede na tayo mapahamak sa mga desisyong ginawa natin sa buhay natin. Balikan mo yon. Magre-regret ka eh. Malulungkot ka eh. Bakit ko ba ginawa yan? Ba't ko ba dinesisyonan yon? Ba't ko ba pinili yon? Pero ang Diyos pa rin ang nag-ingat sa'yo para hindi ka tuluyang mahulog sa mga desisyong mali na ginawa mo sa buhay mo. Ang Diyos ang nag-iingat. Dahil ang layunin po ng Diyos, dalhin tayo sa magandang kalagayan. It is only through our constant fellowship with the Lord that we will be able to diligently practice and apply all the spiritual disciplines. Mga kapatid, may mga babakahin, may mga aakyatin. Ngunit po ang mahalaga, mailagay natin sa puso't isipan natin na ang tumawag sa atin ay tapat magmula umpisa hanggang wakas. Palakpakan nga po natin ang Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Pangatlo po, follow hard after the Savior. Sabi nyo nga, follow hard. Sabi ko nga po kanina, obedience is emergency. Luke chapter 9 verse 23, then He said to them all, if anyone wants to become my follower, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. The third thing for us to live a life of progress and continual transformation is to follow hard after the Savior. Sa Luke chapter 9 po, nakita natin tinawag ni Jesus ang kanyang mga disciples na i-deny ang kanilang mga sarili. Actually po, nagsimula ang lesson ni Jesus dito nung in-explain niya sa mga disciples niya na kailangan niya pumunta sa Jerusalem. At doon, ipagkakalulu siya ng mga religious leaders. Doon siya mamamatay. At after 3 days, mabubuhay siyang muli. Hindi naintindihan ng disciples yon. Hindi po nila naintindihan yon. Actually, sa account ni Luke, nag-aaral tayo ngayon sa hermeneutics, hindi po nilagay sa book ng Luke yung ginawang, hindi din record sa book ng Luke, yung ginawang pag-deny ni Peter 3 times kay Jesus. Nagdirekta si Luke
sa kanyang pagsusulat, sa pagtawag ng Panginoon sa mga disipulong sumunod sa kanya at dalhin ang kanilang mga krus. Doon agad lumundo si Luke. Ironically speaking, ito po ng panahong to, tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa panahong salungat ang buhay nila at mga gawin nila. Tinawag niyang sumunod kayo sa akin sa panahong hindi sila sumusunod. Tinawag niya ang mga disipulo sa mga panahong hindi nila maintindihan sinasabi ni Jesus. Pero alam niyo po, ano nga bang tunay na mensahe at kahulugan sa pahayag ni Jesus patungkol sa take up your cross daily? Dami at lagi ating ginagamit yan. Ako, I'm a fan of that phrase. Lagi ko pong, nasa bio ko yan. I'm a cross bearer daily. Kailangan lagi mong dala yung cross mo eh. Ito pong phrase na to, marami itong na-inspire na interpretation. Basa kayo sa Google. Napakaraming mga komentaryo patungkol dito. Ano yung ibig sabihin nito? Paano nila to tinitignan, tinatanaw? Iba-iba pong ibig sabihin. Yung iba, ang sabi nila, mabuhay daw sa ilalim ng burden. Ibig sabihin nila, mabuhay ka sa ilalim ng sakit karamdaman, sirang relasyon sa buhay pag-aasawa, o mabuhay ka sa kahirapang pinansyal. Ganon nila view. Pero alam naman natin na hindi intensyon at kalooban ng Diyos na pahirapan ng tao. Tama po ba? Maaaring ginagamit po ng Diyos na pampatibay at pampatatag ang lahat ng mga bagay na ito, pero hindi ito yung sentro ng layunin niya, na pahirapan ng mga anak niya. Sabi naman ng ilan, pag sinabing, take up your cross and die daily, sumamba sa Diyos ng walang kahihiyang daladala. Sumamba sa Diyos na hindi mo pinagkakahiyang dalhin ang pangalan ng Diyos sa buhay mo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi po, marami pa rin Kristiyano sa panahon natin ngayon na nagtatago sa dating mukha, sa dating buhay, para hindi sila layuan ng mundo. Tama rin naman. Bakit? Alam naman natin, para masabing tunay ang ating pagsunod, dapat meron tayong buhay na kumakatawan sa bagong pagkatao. Pero alam niyo po, sa dinami ng mga nabasa kong komentaryo at interpretasyon patungkol sa Luke chapter 9 verse 23, in all of these interpretations, the real message behind this is simply to live a life of submission under Christ's authority. Simple lang. Mabuhay ka ng may kapakumbabaan at pagpapasakop sa otoridad ng ating Panginoong Hesus. Kung meron man po tayong dapat linangin at itanim sa puso't isipan natin, kung meron man po tayong dapat ugat sa ating paglilingkod, ugat ng ating pagtanaw at pagmamahal sa Diyos, ay yung magkaroon tayo ng dalisay at tama at totoo na pagsuko ng ating buhay at kalooban sa mataas na hangarin ng Diyos. Amen po ba? Marami sa atin, malapit nang mag-expire ang buhay. Sabi po nung pastor na pinakinggan po namin, si Pastor Herb, sabi niya, everyone has an expiration. Lahat tayo may expiration date. Punta kayo sa bahay nyo. Yung mga delata nyo, may expiration date. At kung lahat sila may expiration date, tayong lahat may expiration date. Kaya saan mo gugugulin yung natitirang buhay mo? Walang iba sa pagsuko ng iyong buhay sa Diyos. Walang anumang bagay sa mundong to ang magbibigay ng totoong kasiyahan sa isang buhay na pinalaya at nakaranas ng pag-ibig, kundi ang pagsunod sa Kanya. Huwag mo nang hanapin sa mundo ang pinaranas ng Diyos sa iyo. Sa Diyos mo hanapin yung nararanasan mo sa Kanya. Amen po ba? Yun ang hanap eh. Alam niyo po, mapapansin niyo, kapag nakakilala ka sa Diyos, nakaranas ka sa Diyos, tapos lumublob ka sa mundo, pagod na pagod ka. Napansin niyo yun? Pag nakisama ka sa mundo, parang lustay na lustay ang katawan mo. Lustay na lustay ang kaluluwa mo. Alam mo bakit? Dahil ang hanap ng isang kaluluwang pinuno ng kaluwalhatian ng Diyos ay magampanan na makapagpapaluwalhati pa sa Kanya. Ulitin ko po, ang hanap ng isang kaluluwang nakaranas at pinuno ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang magampanan ang makapagpapaluwalhati pa sa Kanya. Kaya huwag kang magbigay ng rason sa kaaway, nagguguli ng oras niya sa'yo. Huwag mong bigyan ng puwang ang kaaway, na bigyan ka ng maraming weapon para sirain ang buhay na binubuo ng Diyos sa'yo. Sa oras po na tayo'y nakaranas sa Diyos, walang anumang bagay sa mundong to makapagpapapuno pa sa kakulangan na mayroon sa atin. Kaya ang tanong, may tunay ka bang karanasan sa Diyos? You must follow hard after the Savior. And number 4, and I will end, be faithful to the Savior. Minsan po pinag-usapan namin ni Pastora. Alam ko, minsan naturo ko na to eh. Sabi ko, Mami, paano mo masabing tapat ka? Kaya mo bang i-testimony sa harapan ng maraming tao? Alam niyo po, tapat ako eh. Napakabuti po ng Diyos. Sige nga po, anong mararamdaman niyo pag sinabi ko sa harapan ninyong tapat po ako sa Diyos?
Di ba magdudumi ang isip nyo eh. No one can ever really prove and say to others and witness at sabihin mong, tapat po ako. Ang totoong witness mo, Diyos. Only God can prove your faithfulness to Him. Faithfulness is an important quality we need as believers in Christ Jesus. Sabi sa Matthew chapter 24, verse 45 to 46, who then is the faithful and wise servant, whom his master has set over his household to give them food and proper time? Blessed is the servant whom his master will find so doing when the time comes, when he comes. Ibig sabihin, ang master lang ang makakapagpruweba, makapagsasabing tapat ang isang tao. Kaya dapat tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya, sa loob at labas ng simbahan, loob at labas ng ating tahanan, loob at labas ng ating eskwelahan, dapat consistent po ang ating paggawa ng mabuti, ang ating paglilingkod. 1 Corinthians chapter 4, verse 2, those who are trusted with such an important work must show that they are worthy of the trust. Sa pamamagitan po ng ating katatagan, masusukat po ang ating katapatan sa mga binibigay na pagsubok ng Diyos na magpapakita ng mga bagay na dapat ayusin pa ng Diyos sa atin. Kaya huwag kang matakot maging tapat. Kasi sa katapatan po, inaayos ng Diyos sa mga bagay at kinukumpuni niya. Kasi kung titigil ka, anong ayusin ng Diyos sa'yo kung titigil ka? Pero kung magpapatuloy ka, makikita ng Diyos yung mga dapat niyang ayusin sa'yo. Ang katapatan po ay hindi lang regalo, ngunit higit sa lahat, instrumento po ito ng Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod upang higit po tayong magamit sa kaharian niya sa mas dalisay at purong kaparaanan. As I end po, for our conclusion, sabi po dito, we need to give ourselves permission to be a work in progress. Huwag mong madaliin, huwag mong pahirapan ang kalooban mo. Dahil ang totoo po niyan, we're in the process of progress and transformation. Lahat po tayo work in progress sa harapan ng Diyos. In fact, ang salita po ng Diyos, we should not consider the Word of God apart from the God of the Word. Kaya nga dapat, habang tayo po'y lumalakad kasama ang Panginoon, nakikita niya tayong tinatrabaho din natin yung atin pong buhay Kristiyano. Sabi dito, don't quit on the job till the work is done. Don't commit absence without leave. May mga trabahador, nag-aawol. Bakit? Di na nila kaya. Pero pag ikaw'y nag-awol, terminal offense yan. Spiritual terminal offense. Hindi lang natin pinag-usapan dito ang pagkawala ng kaligtasan dahil hindi na mawawala ang kaligtasan, nandyan na yan. Ang sinasabi po dito, it is a loss of crowns. Pagdating mo sa langit, wala ka ng corona, wala ka ng benepisyo, wala ka ng reward. Why? Kasi ikaw mismo nag-awol ka sa harapan ng Diyos. Huwag ka mag-commit ng awol. Sabi dito, sanctification takes a lifetime. When we mess up, may invite the music team, we can rest in the truth that God is not finished with us yet. Hindi pa po tapos ang Diyos. Ang sanctification po ay panghabang buhay na trabaho ng banal na spirito sa atin. Noong isang araw po, ako po'y tapos na. Meditate ako ng Word of God. Sabi ko, ano bang meron sa salita ng Diyos na wala sa salita ng tao? It is the same words, the same letters. It is the same breath. May breath din, may hininga. It gives power too. Dahil sinabi sa Bible, when you confess, there's power. So pag may confession, there's power. Anong pinagkaiba ng salita ng Diyos sa salita ng tao? Simple lang po. Ang salita ng Diyos, it makes one life moving from one place to another. Hindi kaya ng salita mong ilagay ka sa bagong lugar. Hindi kaya ng salita mong baguhin ka. Pero kaya ng salita ng Diyos na baguhin ka. Diba? Kaya nga may sinasabi, mga tao, hanggang salita lang yan. Walang aksyon. Pero ang salita ng Diyos, kaya kanyang baguhin. God's Word makes one life in a transit. Alam niyo transit? Nasa biyahe. Nasa proseso. His Word makes one life in a transit. Yun po isang araw devotion ko eh. From our temporary home, which is the earth, to our permanent residence, heaven. Ang salita ng Diyos ang tanging salitang makapagdadala sa iyo sa kalangitan. Dahil walang silong sa langit ang namatay sa sanlibutan. At ito'y sinulat sa kanyang banal na salita. Hindi mo malalaman na may namatay 2,000 ng taon na kararaan kung hindi mo matatagpuan sa buhay na mensahe at buhay na Biblia. So it is only through the Word of God that can we be revived, we can be empowered, we can be strengthened, we can be renewed, we can be changed, we can be transformed, and we can be forgiven.
Nagtataka nga po ako pasensya na po. Sabi nung kaopisina ko, siya po ibang relihiyon. Sabi niya, paano kayo mag-repent sa simbahan nyo? Kailangan nyo bang pumunta sa ministro at pastor? At mag-confess? Sabi ko, biblical yan. Pero sa New Testament kasi, you can come directly to God. Because when Jesus died on the cross, hinati na. Napunit na ang kortina. Hindi mo na kailangan dumaan sa tent of holies of holies. Hindi mo na kailangan magpalinis doon sa gitna ng Ark of the Covenant. Sa basin, hindi na. Directly you can come to the Lord Jesus Christ. Why? Because it's revealed in the word of truth. Buhay po ang salita ng Diyos. Kung ilan sa inyo patay ng ating pag-asa, nawawala ng sigla sa buhay. Go back to the Word of God. Go back to the Word of God. Sa amin pong family altar, we always approach the altar of the Lord with the Word of God. Minsan wala na kaming time. Gabing-gabi na, dahil galing sa mga gawain, galing po sa trabaho, galing sila pas sa paghayo. Pero magsisimula ang aking tatay at nanay sa isang maikling scripture. Magbabasa yon. Gusto ko lang sasabihin ng daddy ko, may I quote, sabi sa Psalms, kaganon yun. Tapos saka siya magpe-pray. Why? When you pray, you speak the word of God. Sa Bible, si Jesus na nalangin, ang sentro pa rin ng pananalangin niya, salita ng kanyang Ama. Because it becomes more powerful when you speak the word of truth. Sabi doon, nung isang pastor na narinig ko, kapag ang isang Kristiyano nagiging emosyonal, pasakan mo ng salita ng Diyos. Pangit pakinggan pero tama. Pag ang isang Kristiyano nagiging emosyonal, nawawala sa gitna ng kalooban ng Diyos, patigilin mo, pasakan mo ng salita ng Diyos. Pakainin mo ng salita ng Diyos. We shouldn't just be emotional Christian, but biblical Christians. Ang buhay mo nasa gitna ng kalooban ng Diyos, ang buhay mo nasa gitna ng kaparaanan ng Diyos. Kaya po pag nanalangin kami, nalilito ako. Sa totoo po yung sinabi ni Pastora kagabi. Isang araw, nag-family altar kami, sabi ni Daddy, ni Pastor John, Lord, ito po ang gusto namin. Pero anong kalooban mo, Lord? Magpe-pray ulit siya panibagong prayer item. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming pangangailangan. Pero Panginoon, kung ano pa rin kalooban niyo. Sabi ko, hindi ba nalilito si Lord? Why? Because it is biblical. Thy will be done, O Lord, as it is in heaven. Thy will be done, O Lord. Thy will be done. And today, this morning, we will invite the will of the Father be manifested in our lives. Amen po ba? Let God stir our hearts. Let God revive our spirits. Let God revive our spiritual lives. Sayang ang buhay kung hindi gugugulin sa paglilingkod sa Diyos. Sayang ang buhay kung hindi babaguhin ang salita ng Diyos. Sayang ang buhay. Kung may lulustayin kang buhay, lustayin mo na. Pasensya na po sa gamitin ko salita. Kung lulustayin mo ang buhay mo, lustayin mo na sa paglilingkod sa Diyos. Lustayin mo na sa pagmamahal sa Diyos. Lustayin mo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para sa Diyos. Laging para sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us worship and invite the Lord to stir our hearts, to change our minds, to change our lives. Change my heart today. Let us worship the Lord. Stir my heart again to pray. Blessed Holy Spirit, come upon me now. Come upon me now again today. Come upon me now. Come upon me now as I sing your praise. Change my heart. Change my heart, I pray. Let this song be our prayer. Steer my heart again to pray. Blessed Holy Spirit, Lord, we invite the infilling of your Spirit. Be poured out in this place as I sing your praise. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer to you. Set my heart on fire. Set my heart on fire. Set my heart on fire as I draw nearer, nearer to you. Let me draw nearer. Let me draw nearer. God is empowering us. God is pouring out His presence.
draw nearer, nearer to you. Change my heart. Change my heart, I pray. Let this song be your prayer. Steer my heart again. The Lord is empowering you, molding you, steering your hearts. Just pray to the Lord. Invite His presence. Come upon me now. Come upon me now. Change my heart. Sa huling pagkakataon ko. Change my heart, I pray. Lord, change us. Revive us. Steer my heart again to pray. Blessed Holy Spirit, come upon me now again today. Come upon me now. Come upon me now as I sing your praise. Heavenly Father, we come beseech you. We humbly come to your throne. Lord, you see all of us today. Batid po ninyo ang inyong mga anak. Kitang-kita po ninyo ang kalagayan ng aming mga buhay. Ang aming mga spiritual na kalagayan. Lord, this morning, revive our spirits. Revive our hearts. Put fire in our hearts, Lord. Kayo maglagay ng apoy, ng pagmamahal, pagsunod, at pagpapasakop sa inyo. Some of us, Lord, mahina po kami. Nakikita po ninyo ang ilan sa amin ay napalayo. Ang ilan sa amin ay nanlalamig. But Lord, this morning, revive us. Let the empowerment of your Spirit be with us today. Let the empowerment of your Spirit, Lord, steer our hearts, not just to pray, but to serve you, Lord. Empower us, strengthen each and every one of us. Let the glorious presence, Lord, be with us as we continue to serve you. Lord, apart from you, we can do nothing. So again, Lord, we surrender our will. We surrender our lives to you. Malayo po sa inyo, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin. Kaya sa oras na ito, nagpapasako po kami. Nagpapalinis kami sa inyo. Anumang karumihan, anumang dungis sa nakaraan, Lord, patawarin niyo po kami. At ang hayaan niyo na ang inyong habag at awa ang bumalot sa aming pagkatao. Lord, help us. Strengthen us and empower us again. Salamat, Panginoon, because you are God of chances. God of revival, God who is our Redeemer, Lord, who redeem our past and who can sustain our present and future. Bless us with strength, with hope. Kung ilan sa amin ngayon ay dumaraan sa matinding kapagsubukan, kayo magkaloob ng kalakasan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Kung ilan sa amin ay dumaraan sa sakit karamdaman, Lord, this morning, release the healing, miracle, power, touch of your presence be upon our bodies, from the crown of our heads to the toes of our foot, Lord, sole of our foot, Lord. The healing, deliverance of your power be experienced and manifested. Kung ilan sa amin, Lord, ay nawawalan ng pag-asa, renew our strength, Lord. As you have said, Lord, we have nothing to fear about, for you are with us and you will never leave us nor forsake us. Salamat po Ngaynoon sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa inyong dakilang salita, sa inyong dakilang hamon sa amin ngayong umaga. To be in continual process of transformation. To be in a continual progress, Lord, for you. Salamat po, Panginoon. Muli, hayaan mo hanggang sa muling pagbabalik mo. Madatan po kami nagtatapat, nagsumusunod, Panginoon, at naglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papulit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.